Nainip na naman ang anak sa mayaman kaya ito, magbe-bake tayo. Alam kong hindi mo pa to alam, charot. Magbe-bake tayo ng crinkles para sa ating snack. Perfect na perfect ito sa tea at sa coffee. Kaya ano pang inaantay mo? Tara, mag-bake tayo. Umpisa na natin. Maglagay tayo ng 1 cup sugar. Slice of lemon. 2 lemon ang kinadkad ko dyan. At ganito lang yung gagawin natin. Imimix lang natin yung sugar at saka yung zest ng lemon. Hanggang sa mag-combine ito. Kapag ganito na ang itsura ng sugar at ng zest ng lemon, maglagay tayo ng 1 stick or half cup ng softened butter, half teaspoon ng vanilla extract, pwedeng powder dahil wala ako noon, powder ang linagay ko, 2 tablespoon of lemon. Tapos hahaluin natin, pwedeng gumamit ng manual, pwedeng gumamit ng machine. O ano pa bang silbi ng machine ko? Hindi ko gagamitin. Siyempre gagamitin ko yan para hindi ako mapagod masyado, charot. Hindi pa ako nakontento pagkatapos sa mixer, minanual ko pa, o di ba? Ang sipag-sipag ko naman talaga. Maglagay naman tayo ng 2 medium size ng egg. Madaling-madali lang ito guys, gayahin ang aking recipe na ito. Siyempre, kapag mayroon akong bago, isishare ko sa inyo para naman matry nyo kung gusto nyo lang naman. Susulat ko pa yung recipe dyan sa baba. Alam kong hindi mo to tatapusin ang video. Kaya para sa'yo ilalagay ko. Gusto mong matuto pero tamad mong panuorin hanggang dulo ang video. O, di ba natamaan ka? Naglagay din ako ng isang patak ng food coloring. Red pala yung nilagay ko para naman mas attractive yung ating crinkles. Ito na maglagay na tayo ng 2 cups of flour. Then half teaspoon of baking powder and half teaspoon of salt. At muli nating hahaluin ito hanggang sa makombine ang lahat ng ating ingredients. Gamitan ko ulit ng mixer kasi nangangawit na yung aking braso sa kakahalo. Kapag wala kang mixer, i-manual mo na lang. Ganun lang yun, gamitan mo lang ng mindset kung gusto mo talagang matuto. Dapat pag-aralan mo ng maigi, di ba? Imposible kapag porsigido tayong matuto sa mga bagay-bagay. Ganito na yung itsura ng ating crinkles dough. Ang gagawin natin yan, i-rest natin yan ng 1 hour to 2 hours. Ilagay natin sa ref, takpan natin ng plastic wrap. So para mas maganda yung kalalabasan ng ating crinkles mamaya pagluto natin. After 100 years, eto na, umpisa na natin yung paggawa. Siguraduhin din natin na malinis lagi yung kamay natin kapag tayo ay nagbe-bake or nagluluto. Ibilog-bilog lang natin yan. Madali lang naman yan. Tapos ilalagay natin sa ating powder sugar. Kung wala kayong powder sugar, kung mayroon kayong grinder, so mag-grind na lang kayo para mas makakatipid kayo. Kasi kapag nagbili tayo nito, medyo mahal din ito. Mindset ba mindset? Kung pwede lang naman gawin sa bahay. Kung pwede naman tayong makapag-grind, bakit pa tayo bibili, diba? So para makakatipid tayo. Ganon. Continue lang hanggang sa maubos or matapos nyo kabilog yung inyong dough. Ako kasi minsan nasuyang-suya na ako sa toast bread. Kaya minsan talaga nagbe-bake na lang ako para maiba naman. Nakasabihin ng iba, pasalamat ka nga dahil mayroon ka pang nakakain. Yes, totoo yan. Pero alam nyo ba guys, kapag lagi-lagi na lang yun ang kinakain nyo, gusto nyo kumain ng kakaiba naman pero wala kayong makain. So talagang parang nasusuya ka din. Aminin, kahit ikaw, ganyan ka din. Ito na yung crinkles natin. Prinihit ko ang oven na 350 Fahrenheit. Binake ko ng 20 to 25 minutes.